sa awa ng Panginoon kasi kailangan ko na talagang umalis dito kasi alien na ako dito, ayun. At saka miss na miss ko na yung Pilipinas, miss na miss ko na yung pagkain, miss na miss ko na yung mga tao, miss na miss ko na yung traffic, miss na miss ko na yung gulo. Marami akong nami-miss sa Pilipinas, ayan. No, yung tawag nila dun, no place like home. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel and yan, pangilang araw ko na ngayon na hindi na expired na yung aking visa. Yung visa ko wala nang silbi dito. 8, 9, 10, 11. 4 na araw na guys na walang visa. So, update temperature today dito sa Rainy River, negative 17. Nag-snow siya kaninang umaga. Ayun. Tapos ngayon, kaka-snow lang. Yun. Kakatapos ko lang din maligo kasi every other day ako naliligo. Diyan sa Pilipinas, umaga, gabi. Dito, every other day. Tawag dito, gumawa ulit ako ng video after nung 9 ng pag-alis namin sa Winnipeg. Ngayon lang ulit ako nakagawa ng video kasi malungkot ang lola dahil nga na-cancel yung flight namin dahil sa aso namin. So, ganito yon. May mga rason talaga kung bakit naka-cancel yung mga flights kasi eka nga yung mga plano or yung mga flight natin, mas alam ni God. Mas yung plan niya, mas maganda kaysa sa atin. So, bago ako magkwento sa inyo, magdaldal. Ayan, ano yung mukha ko kasi kaliligo ko lang. Pagkatapos ko maligo, naglalagay ako ng castor oil. Ayan, so gusto ko lang ipakita sa inyo yung pinaka-favorite kong area dito sa bahay. Ayun, dito sa Canada, sa tuwing winter. So, yung favorite kong place dito is yan, kung saan ako umuupo. Kasi may salamin, tapos may upuan. Ayan, may upuan. Tapos, syempre, nasa loob ng kwarto, saan mang sulok ng bahay, favorite ko to. Yung, yan. Yan yung favorite ko. Favorite ko yung mga place na may ganyan sa bahay. Ayan, sa lahat ng ano dito. So, sa lahat ng sulok ng bahay, favorite ko yung may ganyan, yung lumalabas dyan yung init. Ayan, every hour or every 2 hours minsan or every 30 minutes, depende. Kasi automatic niyang nasisensor yung lamig dito sa loob. Tinatawag nila dito na furnace. So, yon yung buga niya. Mainit, so gustong-gusto ko. Feels like home in the Philippines! Kasi ang init niya. Ang init niya. Tapos paglabas ko doon, banda lang mga ilang ano lang yan, ilang steps lang yan, malamig na doon. So dito, gusto ko. Ayun. So, yan. Pag ganyan yung temperature, siguro yan mga 21, 22, 23. Ayan, ganyan. So, mainit siya. So, yun, hindi siya malamig, hindi ka manginginig. So, maganda. Ayun. So, yan yung favorite kong temperature. Basta yung favorite temperature ko siguro 17 to 25. Ganyan. Yan yung perfect para sa akin. Sige, gawin na nating 27. 17 hanggang 27. Yan yung perfect temperature para sa akin. Pero, dito, pag naka-winter jacket ka, pwede na sa akin yung hanggang negative 10. Negative 1, okay sa akin. Pag below negative 10, ayaw ko na. Sinusumpa ko na yung lugar na to pag ganon. So, ayan, mainit yung buga niya. Buga pa more. Ayan, pero, pag nasisensor, ayan, wala na. Nag-stop na siya kasi napainit niya na yung buong
napainit niya na yung temperature ng buong bahay, okay na. Yung hindi na malamig. So, yan, nag-stop na siya. Tapos, pag na-sensor niya ulit na malamig na, ayun, bubuga ulit siya ng mainit. Ganon yan. So, napaka-importante mayroon kang ganyan dito sa Canada. Kasi kapag wala, mamaya baka wala ka ng tubig na supply kasi nafo-froze na. Tapos, pag hindi na gumagana ng maigi, ayun, kung ano yung temperature dun sa labas, temperature din dito sa loob, so baka mamamatay ka. Hindi naman mamamatay, may emergency ka muna, ganon. Hindi OA, hindi ako OA, talaga lang na malamig, malamig. Kahit dyan naman sa Pilipinas, minsan kapag nasa Baguio tayo, nagja-jacket tayo, 'di ba? Ayun, so wala pang yelo yon. Eh dito may yelo pero nilalamig na tayo, ganon. So, yun. So, update, kaya nakagawa ulit ako ng YouTube dahil sa wakas, nakapag-book na ulit kami ng ticket. Ayan, salamat sa mga prayers niyo lahat. Ayan, sana matuloy na, pero actually talagang matutuloy na to. Sa awa ng Panginoon kasi kailangan ko na talagang umalis dito kasi alien na ako dito. Ayun. At saka, miss na miss ko na yung Pilipinas. Miss na miss ko na yung pagkain, miss na miss ko na yung mga tao, miss na miss ko na yung traffic, miss na miss ko na yung gulo. Marami akong namimiss sa Pilipinas. Ayan. No, yung tawag nila doon. No place like home. Ganon. So, kahit ma-traffic, kahit magulo, kahit mahirap, kahit overpopulated, hindi ko pa rin talaga ipagpapalit yung Pilipinas, yung bayang sinilangan ko. Talagang mahal na mahal ko siya. So, yun. Gusto ko talaga dyan sa Pilipinas. Ayan. Sa kung anong rason, siguro dahil gusto ko ng klima, gusto ko ng mga tao, gusto ko ng tawag dito, gusto ko yung language ko, gusto ko yung ganon. Ayaw ko yung mag-English na mag-English, nakakapagod. Ano pa? Basta. Tapos siguro dahil simple lang ako, tapos gusto ko malapit ako sa pamilya ko. Ayun, kasi mahal ko yung mahal ko yung pamilya ko. Pag malayo ako sa pamilya ko, naho-homesick ako. Ganon. So, ano pa? Mga rason, andyan yung mga kaibigan ko, mga mababait, mapagkakatiwalaan, at dyan din sila. Hindi sila umaalis dyan, except sa isa, shout out kay Tere. Ayan, kasi nasa Germany siya, but hopefully, pagtanda ni Tere, sa Pilipinas din siya. Ayan, kasi yung mga kaibigan ko, yung mga kakilala ko na nandito, na nasa US, definitely, dyan din dyan din ang balak na mag-retire. Ayun. Sa ngayon, kailangan lang talaga na magstay kasi kailangang magtrabaho. Pero kapag matanda na, ayun, so dyan. So, yun yung update ko today. Ayun, so, ano pa ba? Ayan, nga pala, maraming salamat sa mga nag-subscribe at maraming salamat sa mga nagsabi sa akin kung ano yung mga dapat kong susuotin. Thank you so much, guys. Thank you sa pag-watch niyo ng video namin. Thank you dahil nagsasubscribe kayo at nanonood, at nalulungkot ako actually sa balita sa internet ngayon about dun sa Filipina na nakakakasal lang sa AFAM, tapos siya, chinap-chap. Kaya siguro ginawa ko rin tong video na to kasi yun, masyadong brutal yung nangyari sa kanya. Ayun, so hindi ko alam. Ang alam ko lang, pag mabait kang tao, pag mabuti kang tao, hindi ka pababayaan ng Panginoon, at alam kong bibigyan ka rin ng Panginoon ng mabuting tao. Hindi ko alam kung anong pagsubok meron sa kanya, pero hindi ko alam. Sana hindi totoo. Sana na naginip lang ako. Sana nga. Pero trending, viral siya. So, yun, nakakalungkot. At hindi ko alam kung anong nangyayari. Ayan, parang anong nangyari? Bakit nangyari sa kanya yun? Ganon. Ayun. Ang tanging alam ko lang, again,
kapag mabuti kang tao, bibigyan ka rin ni God ng mabuti. Ayun. Yung ampam ko, sobrang mabait siya. Ayun. Minsan nagagalit. May mga bagay na nagagalit. Ako din. Pero normal naman yun sa mag-asawa. Pero sa nangyari, ang hirap. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Yung iniisip ko hindi totoo. Yan, yung, kasi nalulungkot ako sa nangyari sa kanya. So, siguro ang masasabi ko na lang, huwag tayong maging mag-judgmental. Tapos siguro mag-ingat talaga tayo sa mga kausap natin. Tapos, sa paghahanap talaga ng partner, mapa-Pilipino, mapa-ibang lahi, wala yan sa kapwa or ibang lahi, nasa sayo. Ipag-pray mo. Kailangan ng prayer sa pagdating sa paghahanap ng partner. Kahit sa pag-aasawa, kailangan ng prayer. Kahit manood ka sa episode ni Karen Davila sa mga vlogs niya, tapos kay Tony din nung naging guest niya yung asawa ni Gary V. Sobrang favorite ko na na episode yun. But si Karen Davila, ang dami niyang mga guests na marami kang mapupulot na aral talaga. Ayun, at lagi nilang sinasabi si God. Kay God lagi. Maniwala kay God, mag-pray kay God, have faith in God, ipag-pray mo yung pinaplano mo. Alam kong maganda para sa'yo, pero by end of the day, ang will pa rin ni God ang masusunod at ang plan pa rin ni God yung talagang mangyayari sa'yo kasi yung pinakamagandang plan talaga is from Him. Ayun yun. So, ayun. So, hanggang dito na lang guys at mag-ingat tayo lagi at lagi tayong magdasal. Okay? Thank you! Bye!